So para sa mga beginners natin dyan, so ano bang kailangan mong unang alamin sa motor mo? So sandali lang, tigil muna natin yung motor natin. So let's get straight to the point na. Pag magdadrive ka ng motor na may clutch, well para sa akin talaga, dapat ang una mo munang pag-aralan ay mag-drive ng manual clutch. Alam mo kung bakit? Kasi kapag natuto ka mag-drive ng manual clutch, marunong ka ng mag-mio, marunong ka ng mag-automatic clutch. Ganun kadali o ganun ka-importante yung pag-aaral ng una ng manual clutch. So ganito, ang unang-una muna natin gagawin, alamin muna natin kung ano yung mga basic parts ng motor natin. Unang-una sa lahat, ang may papayo ko sa inyo, maghanap kayo ng motor na nasa kondisyon o maganda yung kondisyon, sabihin na nating bago, maganda yung clutch play, maganda yung silinyador, maayos tumakbo. Maghanap muna kayo ng motor na ganun bago kayo mag-aral kung paano ba mag-drive ng manual clutch na motor. Kapag wala sa kondisyon yung motor mo na gagamitin, mawawalan ka ng control kasi una, baka yung clutch nan masyado mababaw, masyado malalim, baka yan running clutch. O ayun yung dapat nating i-consider bago muna tayo umaplang sa motor ha. So ito yung mga basic parts. Ito ang tatawag nating clutch lever. Konektado siya sa makina. Siya yung nagdi-disengage o siya yung nag-aalis at nagbibigay ng ano bang explanation dito. So pag sinabing clutch lever, dyan mo kinokontrol yung power ng makina mo para pumunta siya sa gulong. So clutch lever ang nagkokontrol nun ha, kung agad-agad mo ba siya ibibigay sa gulong o dahan-dahan mo bang ibibigay sa gulong. So yun yung function ng clutch lever natin ha. So tawagin din natin siyang kumbaga ay panic button o panic lever. Kapag hindi mo na alam yung gagawin, kapag beginner ka, pisain mo na lang lagi yung clutch. Kasi pag pinisa mo yung clutch, kahit anong revolution mo dyan, hindi pa rin naandar yung motor mo. Para lang to sa mga beginners kumbaga, saka na natin pag-usapan yung mga kung bakit umiikot kusa yung gulong natin kapag ka naka-double stand, saka na natin pag-usapan yun. So para sa mga beginners, once na pinisa mo yung clutch mo, kahit anong bomba mo dyan, kahit anong birit mo, pag nakakambyo ka, hindi aandar yung motor mo. So ito ang tatawagin nating panic lever. Kumbaga, pag nagpanic ka na, pisain mo na lang yan para walang gulo. So ang sumunod naman, front brakes. So napaka-importante na yung front brakes natin nasa kamay, may lever din yan, nakatapat ng clutch lever natin. Front brakes, rear brakes. O yung rear brakes natin, ano siya, pedal o paa yung ginagamit mo kapag ka magre-rear brakes ka. Tapos sumunod naman, ito pinaka-basic din, kickstarter. Dapat matutunan mong sumipa ng tama para magpa-start. Kasi paano kung walang starter yung motor na gagamitin mo, hindi ka makakapagpa-andar ng motor kung hindi ka marunong mag-kickstart. So ayun yung kickstarter, mamaya tuturo ko na lang yan, bonus na lang yan. So ang sumunod naman, yung cambio natin o shifter na tinatawag. Dito tayo nagpapalit ng gears. So ano ba yung gears? Ipapaliwanag ko sa inyo yun mamaya. Basta ang gears natin, lagi nagsisimula sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung may 7 pa, tuloy-tuloy nyo lang. Basta 1, 2, 3, 4, 5. For example, 5 gears yung ano natin. 5 speed gear yung nahiram natin ng motor. Example lang, X4, 5 speed yan. So, ibig sabihin, 5 yung cambio niya. O, from 1, 2, 3, 4, 5. Ang cambio ng X4, lagi siyang pauna. O, ang pagkakasunod-sunod niya, paggamit natin ng shifter, pag tinapakan mo sa unahan, ito yung unahan, pag tinapakan mo, 1 or first, second, third, 4th, 5th. Ngayon, kapag magbabawas ka naman sa X4 o sa kung anumang motor ang nahiram mo, pag magbabawas ka naman ng gear, tatapakan mo naman pabalik. So ito dagdag, ito bawas. So pag binawasan mo yung nasa 5 ka o nasa 5th gear ka, pag nasa 5th gear ka, pag tinapakan mo ito pa atras, nasa 4th gear ka na. Pag tinapakan mo ulit pa atras, nasa 3rd gear ka na. Pag tinapakan mo ulit, second, tinapakan mo ulit, first. Pag tinapakan mo pa ulit ng 5, bali 5 tapak mo na pa atras, nasa neutral position ka na. So ano ba yung neutral position? So ito yon, papaliwanag ko na kagad. So pag sinabing nasa neutral position ka, pag naandar yung makina mong ganan, kahit bombay mo siya, hindi umiikot yung gulong mo, di ba? Di ba? Hindi umiikot. So once na kinambi mo yan, o nagpunta ka ng first gear, papakita ko lang sa inyo, halimbawa nasa first gear ka. Nakita mo yung gulong, umiikot na. Pag nirevolusyonan mo yan, o nilagyan mo ng silinyador, mas bibilis yung ikot ng gulong. Diba? Nakita nyo? So, pag nasa neutral ka naman, neutral ko lang, kahit anong gawin mong bomba dyan, hindi iikot yan. O, ganun na. Pag sinabing neutral, ibig sabihin, yung andar ng motor mo, hanggang dito lang sa makina mo. Hindi siya napunta ng gulong. Hanggang dyan lang sa makina. Okay? So, ang sumunod naman, alamin na natin kung ano yung first, second, third, fourth, fifth, or etc. man. Pero bago ang lahat pala, pag-aralan muna natin yung mismong motor natin. So, kapag grader ang gamit mo, may tinatawag na 1 down, 5 up. Diba? Madalas nating naririnig yon, 1 down, 5 up. Pero anong kambinan? 1 down, 3 up, 1 down, 5 up, 1 down, 4 up, etc.
So pag sinabing 1 down 5 up, pagka kumambyo ka ng first gear, ang cambio niya pauna. So pag tinapakan mo siya pauna, first gear. Pag tinapakan mo naman siya ng paatras, ng kalahati, neutral yon. So ito medyo nakakalito para sa mga beginners dyan. Kasi 1 down 5 up nga. So mas maganda matuto muna kayo dun sa mga sequential lang, 1, 2, 3, 4, 5 yung cambio niya. Hindi katulad nito na 1 down 5 up, medyo mahihirapan talaga kayo. Pero kung ano talaga, sa tingin nyo fast learner naman kayo, okay lang din naman kasi ituturo ko naman sa inyo kung ano yung pagkakasunod-sunod. Basta ang dapat natin malaman, first, second, third, fourth, fifth. Magkakasunod dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So pag tumapa ka ng primera o first gear, tapak mo paunahan. Then second gear, para makapunta ka ng second gear, kailangan mo munang dumaan sa neutral. So paano ka dadaan ng neutral? Pag tinapakan mo ng kalahati, paatras, neutral yon o nasa neutral position ka. Pag naman tinapakan mo ng todo yan, papunta sa likod, nasa second gear ka na. So pag tinapakan mo ulit siya ng full, paatras, third, fourth, fifth, sixth. So mararamdaman mo yun sa makina, lalagutok siya parang ganito. First gear, pakinggan nyo ha. Yun, first gear yon. Neutral. Mandali lang ha. Yun, lumagutok siya, di ba? Kalahati pa lang. Pag tinapakan ko pa siya ng todo, magse-second gear na yan. Pakinggan nyo, lalagutok ulit yan. Second gear na yon, di ba? Relax position. Tapakan mo ulit pa atras. Ikot natin ng konting gulong para lumagutok totally. Third gear. Tapakan mo ulit pa atras. Fourth gear. Tapakan mo ulit pa atras. Fifth. Sixth. O, pag tinapakan mo pa ulit, wala na yan. Hindi nalalagutok yan kahit anong gawin mo. So, pagbabawas naman, para makabalik ka sa first position o sa gear 1 o sa neutral, tapakan mo lang pauna. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pag nakatapa ka ng 5, tapos kalahati lang, neutral yon. Pag tinapakan mo ng todo pauna ulit, first gear ka na ulit. So, kada mag-neutral ka, nasa gitna siya ng first at second gear. Pwedeng galing ka sa second, papunta sa first. Pwedeng galing ka sa first, papunta sa second. Basta lagi siya nasa gitna. So, yun. Tatandaan natin, ang neutral position ng Raider nasa gitna ng first at second gear. So, ito yung example natin, ganan. Ito yung neutral. First, second. Ito yung neutral. So, pag nagkambyo ka ng first gear, pupunta ka ng second gear, kailangan mo munang dumaan sa neutral bago ka pumunta ng second gear. Pag naman galing ka second gear, dadaan ka muna ng neutral bago ka pumunta sa first gear. So, ganon. Basta first, second, third, fourth, fifth, sixth. O, alam na natin yon. A few moments later. So, ngayon, eto na. Nasa harap na tayo ng motor natin, no? Nakasakay na tayo sa motor natin. Bago ang lahat, lagi mo nang tatandaan, bago ka mag-drive, dapat alam mo muna yung mga gagawin or dapat alam mo yung gagawin sa isang sitwasyon, no? So, halimbawa, masyado nang galit yung makina mo. So, every time na galit na yung makina mo, dapat magpalit ka na ng speed gear o dapat magpunta ka na sa from first to second gear. Dapat ka na magpalit ng cambio. Medyo mahirap itong ipaliwanag at saka mahirap talagang intindihin ng pagdadrive kapag beginner ka pala. So, dapat maintindihan mo talaga yung pangyayari o yung tamang pagdadrive ng motor. So, kanina, naalaman na natin yung pagkakasunod-sunod ng gears. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Ngayon, alamin muna natin kung kailan mo ba dapat gamitin yung first, second, third, fourth, fifth, sixth, third pala, sorry. So, kailan mo ba dapat gamitin o kailan ba ginagamit ang mga cambio? So, unang-una sa lahat, nandiyan yung first gear. So, ginagamit ang first gear kapag arangkada ka pa lang o una ka pala mag-start. O from 0 km per hour hanggang mga 15 km per hour, gagamitin mo yan first gear o pinakamabagal. Lagi natin tatandaan, from first hanggang 6, pinakamabagal yung first, pinakamabilis yung 6. Kumbaga, gagamitin mo lang yung higher gear o higher speed gear mo kapag mabilis ka na. Hindi mo pwedeng gamitin yung 6 gear kapag mabagal ka. Halimbawa, nakatigil ka, tas 6 gear ka magsisimula. Huwag mong gagamitin yon. Huwag mong gagawin yon kasi hindi yun applicable para sa motor natin o hindi yun ang recommended. O lagi natin tatandaan, first gear, pang-arangkada lang. Then mga sumunod, pabilis ka na ng pabilis. First, second, third, fourth, fifth, sixth.